Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matinding ganti matapos mapahiya ni Speaker at Kongreso na buking. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos na umusok ang balita tungkol sa pagkatusok ni Speaker Martin at ang harapang pagpapahayag ng suporta kay BP Sara, ay bumaha ng samot-saring reaksyon at opinyon tulad na lamang ng ilang Duterte supporters. May mga tao talaga na umasa sa Uniteam. Sa totoo lang, sinong natutuwa sa away at pagbiyak ng Uniteam? Alam nyo sinong natutuwa dito? At sinong nakikinabang dito? Dilaw. Yellow pink. Pink lawan. Kaya nga lagi natin silang binibiray. Nakikisawsaw. Nakikisawsaw yung mga dilaw. Tuwang-tuwa sila na nabibiyak ang Uniteam. Ayon naman sa dating Marcos supporter na matinding kalaban ng Dilawan na hindi daw nabigyan ng pwesto kaya panay bira sa Marcos at Romualdez. Ano pang ginagawa nyo? Ulit-ulitin ko, di ba? Walang Uniteam. Ang Uniteam ay para lang sa kanilang mga damuho, para sa kanilang pagnanakaw. Ang Uniteam ay para sa kanilang pangangamkam, pag-smuggle, lahat. Ito mga kababayan, nagpapakita sa sambayan ng Pilipino na hindi na natutuwa ang mga taong bayan, ang majority ng Pilipino sa hinayupak na tambaluslos. Ayon naman sa isang abogado, maghintay daw itong mga Duterte supporter sa matinding ganti ni Speaker Martin at hindi pa natuto si BP Sara matapos tanggalan ng confidential funds. Matindi to. Ako sa tingin ko dito, hindi pala halampasin to ni Martin Romualdez. Hindi pala halampasin to ni Martin Romualdez. Naalala nyo nung sinabihan si Martin Romualdez na tambaluslos ni Sara, gumanti ba si Romualdez? Nung simula, hindi. Nung simula, hindi. Yung pala mas matindi, ano? Tatapyasin pala ang confidential funds. Mas matindi pala ang ganti ni Martin Romualdez eh. Dito, pinahiya si Martin Romualdez dun sa Japan, oh. Ngayon, tingin nyo ba papalampasin ni Martin Romualdez yan? Hindi. Pagbalik ng taong 2024, mayroon na naman tayong aasahan dyan. Matindi naman ang haharapin ni Speaker Martin sa kanyang pagbabalik matapos ibunyag at planong ireklamo sa Korte Suprema ni Senator Coco Pimentel ang ginawa ng Kongreso matapos magdagdag ng 450 billion pesos na pondo na ginawang unprogram, mas malaki sa hinihinging budget ng executive branch. Ang meaning ng appropriation, authority to spend. So ang nangyari, binigyan ng Kongreso ang executive branch ng authority to spend an amount even greater than hiningi ni executive branch. It's as simple as that. Unconstitutional. Dagdag pa ni Senator Pimentel, hindi pwedeng dagdagan ng Kongreso ang hinihinging budget ng executive, kundi pag-aralan at bawasan, pero ang magdagdag ay paglabag at amoy korupsyon. Alam po ninyo, ang sarap pong pakinggan, di ba? Masarap pong pakinggan. Mukhang taos naman po sa puso ni Speaker, pero sana sa gawa din po. Ang hirap po kasi nagsasalita kayo na we should all support and respect the Vice President. Pero pagdating po sa aktual, ito po kasi no, Mr. Speaker, no? Mawalang galang na po. Ito po kasi ang mga ginawa ninyo. Sinasabi nyo, we should support BP Sara Duterte. Pero iba naman yung ginagawa nyo sa House of Representatives. Una, tinanggalan ninyo ng confidential fund ng BP at ang DepEd. Nung panahon na sinisiraan, tignan nyo yung timing ha. Nung panahon na sinisiraan ni Franz Castro and company, no? Yung pagkakaroon ng confidential fund. Inaakusahan nila na maanomalya, pinalalabas nila na parang binubulsa yan. Yun yung dating sa mga tao na parang binubulsa yan ng mga Duterte, yung mga confidential at intelligence fund. Imbis na kalmahin ninyo yung mga tao, ipagpatuloy nyo yung practice at patahimikin si Castro. Baliktad po. Inayunan nyo po si Castro. Tinanggalan ninyo ng confidential fund ng Vice President. Lumalabas tuloy sa inyong aksyon na inaayunan nyo na maanumalya talaga.
ang confidential fund at intelligence fund ng BP at ng Vice President at ng DepEd. O yan po sa action eh. Sumusuporta kayo sa salita pero ang aksyon iba. Ano pa po? Nagpasa kayo ng resolusyon, pabor. O iniimbitahan ninyo ang pagpasok ng ICC dito. Samantalang alam na alam ng madlang Pilipinas, alam ng mga Pilipino na yung pagpapapa, wala namang gagawin ng ICC rito. Isa lang po ang may kaso sa ICC. Si Pangulong Duterte at ang kanyang mga kapanalig. Sila lang po ang tanging may kaso. Sa mga tweet, no, ang pagpapapasok sa ICC ay pagpapapasok sa mga magpapakulong kay Pangulong Duterte. Sinasabi niyong let us support. Ano yung sinasabi? And respect the Vice President. Pero ang ginagawa niyo sa HOR, nagpasa kayo ng resolusyon para papasukin yung ICC na ikapapahamak ng kanyang ama. Kung hindi ako nagkakamali, gusto na rin siyang isama sa reklamo sa ICC. Iba po yung sinasabi sa ginagawa. Ikalawa, pinakulong ninyo ang host at balak tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Na alam po natin ang SMNI ay ang tagapagtanggol ng mga Duterte. Ang SMNI na lang sa lahat ng media, ang lahat ng media, bumabati ko sa mga Duterte, SMNI na lang yung nagtatanggol. Opo, totoo po yan. No? Real talk po. At dahil dyan, nakulong ang mga host ng SMNI at ngayon pinag-uusapan nyo pa na pagtatanggal ng prangkisa. O ikaapat, ayaw ni VP Sara Duterte. Gusto niya ituloy yung NTF-ELCAC para matapos yung insurgency. Gusto niyo naman na sinuportahan niyo naman yung PISTOC. Ito po yung mga ginagawa ng House of Representatives na kayo po ang pinuno. Bagamat sinasabi ninyo na kayo ay pabor na dun sa ginawa ay yung placard nung taga-Japan na OFW, no? Na suportahan at respeto si VP Sara. Kabaliktaran po yung ginagawa ng HOR eh. Ang sinuportahan nyo yung numero 1 kumakalaban kay VP Sara Duterte. Huwag nyo po sabihin hindi nyo alam na si Franz Castro. Na si Franz Castro ang ang numero 1 bumabatikos kay Sara Duterte. Sino po ang sinuportahan ninyo? Okay. At syempre pa po, eto po, ramdam na ramdam din namin to. No? Alam na alam po natin lahat na si Sara Duterte po, kung magaganap po ang presidential election, ay iiwan kayo ng milya-milya. Hindi po kami nagyayabang. Yan po resulta ng lahat na survey. Iiwan kayo ng milya-milya. Kaya po, bilang pagsuporta ninyo sa Vice President, ano po gagawin nyo? Magtsatsacha kayo. Pinsan mo na nagsabi na yung may gustong magsulong ng tsacha ay gustong maging Prime Minister. Speaking po, no, dapat po tutulan natin yan. Lalo na kung ang nagpupush niyan ay itong House of Representatives. Alam na po natin yan. Hindi po mananalo eh. Pabagsak po ang popularidad. Baliktad po yung mga binabalita nila. Yung numero 1, yun yung sinasabi nila bumababa. Wala pa po ako nakitang nagbalita na yun ng number 1 sa survey. Wala pa ako nakita na yung number 1 sa lahat ng survey, trust rating, approval rating, at yung mga nauna pang mga survey, sa department, yung DepEd nangunguna sa trust, nangunguna sa best performing department. Wala pa po nakikita na number 1, pero ang gustong ibalita ay bumababa. Hindi po applicable na pronoun yan. Pronoun ba tawag doon? O adjective. Pag binalikan nyo yung inyong mga English class, hindi po pwedeng yung number 1 ay i-describe nyo na bumababa. Sabi nga ni Rendon, eto sabi ni Rendon Eto po sinabi ni Rendon dito sa kanyang atake. No? Pinapayuhan niya si Vice President Sara Duterte. Tignan nyo po ang payo ni Rendon. Galing din no? Magaling din ang utak Payuhan nyo po yung Vice President, payuhan nyo po yung inyong mga supporters. Kasi nabastos daw si
si Martin Romualdez sa Japan. Payuhan nyo po na wag po sanang mga bastos kasi nagre-reflect po yan sa kanilang sinusuportahan. Kung gaano raw yung kabastos yung supporter, nagre-reflect daw, baka bastos din daw yung sinusuportahan. Pagsabihan daw ni Sara Duterte. Aba, nadagdagan na po ang tagapayon ni Vice President Sara Duterte.